Samantala, gustong marinig ng ilang grupo mula sa nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga usapin sa human rights violation at independent foreign policies. Tunghayan ang report mula kay Stephanie Marquez. Nagbigay ng pahayag ngayon ang Makabayan Bloc hinggil sa inaasahang tatalakayin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa darating na State of the Nation address. Ayon sa chairperson ng Bayan Muna Party List na si Atty. Nelly Colmenares, issue sa human rights violations at independent foreign policies ang nais niyang marinig sa Pangulo. Una muna, human rights. At sa human rights niya, sabihin niya na irerespeto niya ang commitment ng Pilipinas sa international law. Lawyer kami ng mga biktima na nag-file ng kaso sa ICC. 2016, 2017 namatay ang kaanak, 2024 na wala pang hustisya. So that's one thing. We want President Marcos to address the ICC and say na i-fulfill ng Pilipinas ang obligasyon niya under international humanitarian law at hayaan kung anumang desisyon ng ICC, hayaan ang proseso na yan na ma-implement dito. So that's the first. Second, of course, yung sa issue ng independent foreign policy. Gusto ko lang diinan yung foreign policy. Palipat-lipat kasi tayo eh. Nung panahon ni Gloria Arroyo, she played the China card. Maki China, NBNCTE, North Rail, South Rail, di ba? Nung panahon ni Aquino, maka-US. Nung panahon ni Duterte, maka-China. Nung panahon ni Marcos, maka-US. May nahita ba tayo in all those shift of foreign policies? Wala. Anong benepisyo ang naibigay ni Gloria Arroyo nung maka-China siya? Anong benepisyo ang naibigay ni President Aquino nung maka-US siya? Anong benepisyo na ibigay ni President Duterte nung maka-China siya? And now, kay Marcos ganun na rin. So, tama ang posisyon ng makabayan dito for a long time. Independent foreign policy. Hindi maka-Chino, hindi maka-Amerikano, kundi maka-Pilipino. Dahil yun ang foreign policy na may benepisyo. Matatanda ang nagsaad rin sa isang press conference noong linggo si Representative Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers Party List at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ayon sa magiging usapin para sa SONA. Ang singil sa utilidad, kawalan ng trabaho, yan po yung mga ini-expect natin na dapat tugunan. Kaya kung may aasahan tayo sa nalalapit na SONA, mas tinitingnan po natin yung mga panawagan ng mga magpoprotesta, no, sa namamamayan natin kaugnay sa dagdag na sahod, trabaho, at syempre yung usapin ng pagporma ng dayuhang pananakop sa kasalukuyan, yung paglaban ng mga mamamayang Pilipino para sa ating. So ano ba yung mga problema na kinaharap ng mga mamamayan natin? Meron bang konkreto na solusyon para sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin? Meron bang magiging solusyon dito sa kahilingan ng nakabubuhay na sweldo ng ating mga kababayan, maging private or public sector man yan? Meron ba siyang solusyon o sasabihin tungkol doon sa yung posisyon niya doon sa West Philippine Sea na lumalala, no, na lumalala yung sitwasyon, ang conflict between China and the Philippines at talagang malaking problema ito. Meron ba siyang tugon? Maririndigan ba natin siya na ibaban niya na yung POGO na siyang malaking problema natin sa ngayon? At iba pa ang mga kahilingan ng ating mga mamamayan. Binatuykos naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang banta ng presidente hinggil sa pagsusuot ng damit sa SONA na may political statement. Anya nararapat na ang SONA ay maging isang daan na ipahayag ng mga mamamayan ang kanilang hinaing at panagutin ang gobyerno sa naging estado ng bansa at hindi maging plataporma upang pairalin ang kapangyarihan. Kinondena rin ni Atty. Colmenares ang isyong ito sa naging panayam kanina. Samantala magdadaos ng iba pang press conference ang Makabayan Coalition upang malaman ang kanilang plano para sa SONA 2024. Para sa EuroTV News, ako si Stephanie Marquez, sumasaludo sa bawat Pilipino.